ating kangkong stems. Actually, medyo nanilaw na mga dahon nito. So, tinanggal ko yung mga nanilaw kasi 2 days na sa labas, hindi na ilagay sa ref. So, ito yung isasahog natin. So, siling panigang, hindi ko siya nilagyan ng carrots. Tsaka ito. At tsaka nga pala sibuyas. Lagyan ko siyang sibuyas. So, ito na. Ginayat ko lang yung bell pepper ng ganyan kasi sa food processor ko siya kakayatin, pati yung sibuyas. So, ayan, uubo na ako sa singaw nitong siling maanghang. So, ayan. Tinanggal ko yung mga buto niya para hindi siya mag-impart ng anghang na galing sa sili. Pero kung mahilig kayo sa sili, or gusto niyo na maanghang, is pwede niyong gamitin. So, yung siling mahaba ay mano-mano ko lang siya gagayatin. So, utiin natin ng ganyan. Tapos, slice natin lengthwise maninipis. Yan. Yung iba dun sa food processor ko na hiwain. So, ganyan. So, para, pinaka-design lang siya. Tsaka yung lasa ng balat ng sili, yung na hindi siya maanghang pero may lasang sili is makuha natin. Kasi masarap yung niya, yung lasa ng sili na pero wala yung buto para walang anghang. So, ganyan siya. Itong siling isa, gantuhin ko na rin. Nipisan ko lang. Hindi ko tinanggal yung buto niya kasi alam naman natin na ang fruit seeds tsaka vegetable seeds ay gamot sa cancer. So, hindi ko na siya tanggalin. Hiwain ko rin siya ng maninipis. Ganyan. Masyadong mahaba. So, liitan ko siya. Sabayin ko na. Last time hindi ko siya hiniwa ng maliliit eh. Dinivide into 8 ko lang yata yung isang sili. So, ang lalaki niya. Kasi pag ibabatal mo siya, hindi evenly distributed. So, merong parts na walang, merong batal na wala nung sili. So, proceed tayo sa pag-shred nung kangkong. Kasi last time, hiniwang ko lang siya ng tigwa 1 inch. Pero, malaki siya. So, liliitan ko siya ngayon. So, itong gagamitin nating blade. Lagay natin dito. Yan. Saka natin lagyan ng cover. So, lagay natin itong cover. Ilak. Yan. Tapos, lagay natin yung gulay. So, start tayo. So, tingnan natin pagka naluto na kung maganda ang magiging result nito. Tingnan muna natin kung gaano siya kaliit. So, ganito siya. So, magiging mas malambot siya compared dun sa ginawa ko dati na parang 1.5 inches yata yung length niya. So, ito siguro mas maganda siya kasi mas maliliit. So, naturally, mas lalambot siya. So, tingnan natin. So, meron ding mga mahaba. Ito na yung bandang dulo. Eh. So, gawin na natin. Dire-diretso na natin. Tapos, tingnan natin ang evaluation natin sa finished product. Yan. Takpan uli natin. Cover. Yan. Tuloy na natin. Dagdagan ko siya para puno.
Para hindi sayang ang takbo. Dagdagan pa natin. Yan. Game. So, tapos na. So, usalin na natin. Kuha tayong pansandok. Igilingin na rin natin yung sibuyas. So, usalin na natin. So, eto na siya pagkatapos nating mapadaan sa food processor. So, tingin ko mas maganda siya pag puro stems para uniform. Kasi pagka may leaves, may mga parts na umiitim, ayan o, mas maganda siya pag puro stems. Yan. So, gawin natin ang pickle solution. Bago pala natin gawin ang pickle solution, i-mix muna natin to. Para mamaya, sabay buhos na lang tayo ng pickle solution. Then, tago muna natin sa ref ng gulay para habang piniprepare natin yung pickle solution at habang niluluto. So, paghalu-haluin natin siya para ma-evenly mix. Na-distribute maigi yung iba pang gulay. Yan. Yan. Tapos, gawin na natin yung pickle solution. Yan, haluin muna natin. Para pantay. Tapos, maglinis muna tayo dito sa working table natin. Tapos, gawin natin yung pickle solution. Saka natin ilabas ulit ang gulay pagka magawa na natin yung pickle solution. Yan, tago ko muna tong gulay para gawin natin ang pickle solution. So, timplahin natin ang pickle solution natin. So, ang isa nito, ang isang takal nito, 1/2 cup to. Ang isang cup is 250 grams. So, ang isang takal nito, since 1/2 cup is 125 grams. So, kung kukuha tayo ng 6 nito, 6 na takal, 750 grams. So, 6 na takal lagay natin asukal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, lagyan natin ng 6 na takal din ng vinegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na takal din na tubig lagay natin. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tapos lagay tayo ng konting paminta at saka salt. Kuha lang ako ng paminta at salt. So, lagyan natin ng 1 teaspoon na paminta. Tapos 1 teaspoon din na salt. 1 teaspoon na salt. Then, dissolve natin. Stir until dissolved. Then, salang natin. Medyo matabang ang anghang kaya dagdagan ko ng 1/4 teaspoon. 1/2 pala siya. 1/2 kasi 1 teaspoon itong ginamit ko. So, 1/2 teaspoon. So, 1.5 teaspoons total. So, isalin ko siya sa mas malaking kaldero para pag kumulo siya, ay dito ko na rin lalagay yung kangkong. So, yan. Hintayin natin kumulo siya. Then, pag kumulo, isimmer natin ng mga 10 minutes para medyo lumapot yung pickle niya. Yes, it's boiling. So, wait tayo ng mga 5 to 10 minutes bago natin i-drop yung kangkong natin. Tapos na. So, ngayon, tikman natin yung ating ginawang kangkong kangkong pickles. Matamis siya. Matamis siya. Yung una kong ginawa kasi masarap eh. Pero yon malalaking stems, 1.5 inches, ganyan, or 1 inch. Pero masarap siya, nag-blend. Walang mali ba ko? Ang ginamit ko dito is 1:1:1. So, 1 part sugar, 1 part vinegar, 1 part water. So, baka ang ginamit ko doon is 1:2:1. 1 part vinegar, 1 part sugar. So, panibagong gawa tayo or panibagong formulation ng kangkong pickles. Kasi yung nakaraang gawa ko, yung first na gawa ko is masarap. Okay yung timpla niya. So, hindi ko natandaan. Baka 1:2:1 ang ginamit ko doon. 1 part vinegar, 2 cups water, and 1 part ng sugar. So, try kong ganon. Or baka pwede rin na 1 part vinegar, 1 part water, and 1/2 part sugar. Pero unahin ko muna yung 1:2:1. So, start tayo.